years ago. Yung sister. Yung Oo. sister, wala siyang pera, teacher. Nasa probinsya lang siya, nasa Iloilo. Dinala pa rin siya ng kapatid niya dito, no? Pagkatapos, 10 years lang ginagamot lang niya, naalala mo yung tindiscuss natin, Sinta o Serpentina? Oo, Serpentina. Yun lang ginagamot niya, nag-survive siya 10 years, ang nakita mo lang yung daddy niya, parang naupos lang. Pero hindi nagsugat or anything, no? Talaga? Pero that's more than 10 years. Ngayon, yung kapatid niya, yung nagdala siya sa akin, siya ay naka-receive ng chemotherapy sa isang malaking hospital. Libre yun. Anong stage niya? Stage 4 na. Stage 4. Pagkatapos ngayon, nung nag-chemotherapy siya, lalong dumami yung bukol. Oo. Ngayon, kaya in-specify ko ito, kasi libre nga on that hospital, pero they're being made as a guinea pig. Dahil libre nga eh. Kaya para in-experimentuhan sila. Para silang in-experimentuhan. Kaya nangyari sa kanya, mas maraming bumukol sa kanya. So that's the worst part of it. No? Yung isa, simpleng Sinta o Serpentina. Yung isa naman ay nag-chemotherapy. Mas maganda pa yung nag-Sinta o Serpentina. Oo. Malaki pala ang naitutulong talaga ng Serpentina. Hindi lang pampababa ng blood pressure. Even for cancer, ginagamit ang Sinta. Bakit? Kasi that's a form of treatment nga for the liver. So, paano pine-prepare itong Sinta o Serpentina? Ang tawag doon, it could be an infusion or steeping. Mga 5 dahon ng Serpentina, ilalagay sa isang tasang mainit na tubig, mga 3 to 5 na. Tapos tatakpan ng platito, and then after 5-10 minutes, inumin. Steeping ang tawag doon. Everyday mo gagawin yan. Yes. Hindi mo kailangan ilaga. Kailangan lang steeping, ipababad lang sa mainit na tubig. Kung kunyari ay nag-recover ka na o nawala na yung breast cancer mo, tuloy-tuloy pa rin ba? Ang pag-inom ng Serpentina? Hindi lang kasi Serpentina. When it comes sa pagkain, ito yung mga may anti-cancer. Ito yung napakaganda, no? Curcumin or luyang dilaw. And then, meron din tayong sibuyas at bawang. Sibuyas, bawang at saka luyang dilaw is very good. Kung maalala mo, na-discuss din natin before kung ano yung mga prutas na may anti-cancer, no? Very popular ngayon ay ginagamit ay guyabano, no? And then yung mangustin, pero hindi prutas yung mangustin, kundi yung balat ng mangustin na ginagamit. Ang pait no? Yes, at saka noni juice. Ito yung local, no? Noni juice, mangustin, at saka guyabano. Noni is a fruit. Fruit siya na para siyang guyabano. Okay. Pero hindi nilalagay yung prutas na yun. It undergoes the process of fermentation. Binuburo. Yan mas effective yun. Yung mangustin, paano mo gagawin? Kakayurin mo yung balat? Hindi ko nga alam eh. Kasi ang alam ko lang, capsule na siya. Oo nga. Kasi mapait yung balat eh. Pero siguro kung matitiis mo, sige, gawin mo at para may mga tao talagang ganun. Basta gumaling kahit matiis. Yung Serpentina ang pait-pait din nun eh, no? So, paano yung pag hindi mo matiis, pwede mo bang lagyan ng anything? Honey. Pwede mo lagyan ng honey. Para medyo umangat yung lasa ng tamis. Sinabi natin bawang, sibuyas at luya. As long as magluto kang pagkain, maraming noon. Hindi naman necessarily kakainin mo ng raw. No? Basta pag nagluto ka, halimbawa, pwede naman kapag ikaw ay naggulay, sasawan mo kalamansi at bawang. Kalamansi at bawang? Ano kayo lasa naman? Masarap yun. Talaga?